Nagkasira ako around maybe 9 o'clock in the evening. Rush na yun eh. Pag ganung oras, 9 o'clock PM, rush na yun dito sa McDonald's. May dalawang Egyptian Masri na bumili sa akin. Dalawa yun left and right. Kususangpu. Kastusa. कस्तो छ ठीक छ राम्रो छ Apakah Barma? Hai, alhamdulillah baik. Assalamualaikum abad. Alright, panalo mga kamanay. Story time again nasa mood kasi ako ay mag-story. Ito mga story time ko, ito yung mga reality na nangyari sa buhay ko dito sa Middle East bilang OFW. Lalo na dito sa Kuwait. Nga pala mga kamanay, andito ako sa Kuwait bilang cook for the past 1 decade. Babalik tanawan ko lang yung mga pangyayaring hindi ko makakalimutan dito sa Middle East. Kaya kung kayo mga dating OFW, comment below kung ano yung mga hindi nyo makakalimutan bilang OFW dun sa bansang pinanggalingan nyo nung kayo andun pa nagtatrabaho, no? At sa mga papunta rin na mga baguhan, papunta dito sa bansang disyerto, subscribe kayo, no? Kasi marami tayong mga past experiences na mga kwento dito. May mga in-interview din ako ng mga buhay-buhay ng mga Pilipino na worker dito sa Kuwait. Halos hindi naman siya nalalayo kasi yung mga istorya nila. Kung as comparison sa lahat ng mga GCC, halos na mga gusto nila na mga pros and cons at mga tradition or kultura, mga bawal, mga kapakipakinabang na nangyayari, mga hindi nalilimutan mga nangyayari, halos the same, halos parehas lang sila. At yung kung side bit ng kultura, mas mahigpit of course ang Saudi kumpara dito. Pero lahat ng mga hinaing ay pare-parehas lamang base sa mga pakipag-usap ko mga kamanoy sa kanila. At yun, ano ba yung hindi ko makakalimutan dito sa Kuwait during my crew days bilang service crew sa pinakasikat na fast food chain sa McDonald's. Okay? Hindi ko makakalimutan bilang service crew sa McDonald's. Okay, it was 2010 maybe. Dito ako sa malapit lang, andito yung tindahan namin sa McDonald's shop. Andito yun. Kami yung founder niyan, kami nag-open yan. Okay, kami yung mga kauna-unahang crew at empleyado ng tindahan na yan. Okay. Cashier ako nung time na yon. Nagtatrabaho ako, na-assign ako sa cashier nung time na yon. Ang cashier kasi yung isa sa pinakamahirap para sa akin. Kasi unang-una malilituhin talaga ako. Kaya pag time na ina-assign ako, kasi pag naging crew ka sa McDonald's, mayroong mga station na yan, assignment everyday. Maybe maging boxing ka, maging fryer ka, maging grillman sa cashier, or maging PC, yung production caller na tinatawag, yung sa gitna, yung tagatawag ng pagkain. Yan ang mga components ng sa McDonald's. Alam yan ng mga ex-McDonald's din. Comment nga kayo mga manoy kung tama ang sinasabi ko, di ba? Ganyan talaga ang isa sa pinakapaborito ko yan, boxing. Okay, paano nangyari yung hindi ko makakalimutan? Straight to the point lang tayo. Nagkasira ako around maybe 9 o'clock in the evening. Rush na yun Pag ganung oras, 9 o'clock PM, rush na yun dito sa McDonald's. May dalawang Egyptian Masri na bumili sa akin. Dalawa yun left and right. Unfortunately, hindi sila marunong mag-Ingles. At hindi rin ako marunong mag-Arabic, kahit basic mga panahon. Kasi pag baguhan ka talaga, yung mga basic Arabic language you should have to learn talaga. Kasi mahirapan ka sa front sa harapan ng restaurant. Tayo yung harapan ng restaurant, malimutan ko yung technical term. Bumili sila ng dalawang salad. Ang salad sa pagkakaalala ko is chicken salad. Meron kasing salad sa McDo noon sa panahon namin. Chicken salad,
vegetable salad, yung may tomato na cherry tomato, tapos yung Caesar salad, plain. Okay, bumili sila ng chicken salad dalawa. Ang chicken salad noon sa pagkaalala ko is nasa 850 fils. Okay, mga nasa ano yan, nasa 100 pesos kung kumpara sa pera natin. Alhambra Tower nga pala, pinakamapangkad na tower dito sa Kuwait. Isa sa trademark yan, isa sa landmark. Ngayon, ang binigay sa akin na pera, bumili sila dalawa, since dalawa sila. Binigyan nila ako ng ng 2KD. Kasi 850 yun eh. Okay, so tinanggap ko yung 2KD. Alright? Ngayon, nagbago ng isip yung isang mastre, yung isang ipis. Siyempre, ibinalik ko yung yung 2KD kasi gusto nila yung 20 dinar. 20 dinar yung the next na money yung binigay nila sa akin para masuklian. Binigay ko yung 2KD, okay? Tinanggap ko yung 20KD for the next transaction. Maraming drama na nangyari hanggang nalito na ang inyong lolo. Gago! Kaya kasi nga malilituhin ako eh. Ayon, ibinigay ko yung 2KD. Maraming drama nangyari, binigay ko yung 20KD. Ngayon, basta nalito na ako nung panahon na yun, okay. Binigay ko yung 2KD, binigay ko yung 20KD. At ngayon, nagkaroon ng drama yung dalawa. Yung panahon na yun, speaking of Egyptian. Nagkaroon, ayun na, nabudol na naman ang lolo nyo mga kanina. Gago! What the fucking, padapak yan. Sorry. Yan, nabudol na naman ang lolo nyo at sa kasamaang pagkakataon, ang lolo nyo nagsukli ng 850 plus 850, 1 dinar 700. Nagsukli, 1 dinar 700. So 1 dinar 700 minus 20KD, nasa 18 dinar 300. Tama ba? The same spot, nagbigay din ang lolo nyo ng 18 dinar 300. Oh, ha? Di ba? Ang bongga daw, napaka-generous talaga ng lolo nyo. Ayun na, okay. Oh, binalik ko yung 2KD, ibinalik ko yung 20 dinar na pinapasuklian nila, at naging generous pa ako, nagbigay pa ako sa kanila ng 18 dinar 300. After nun, sabi ko parang nung umalis na yung dalawa, busog na eh. Naka-jackpot yung dalawa eh. Nabudol lang lolo nyo. Hindi ko exactly sinasabi na nabudol ako. Baka nalito ako at baka binudol nga ako. Okay? At after nun, few hours, sabi ko parang short ata ako. Pwede ka mag-on the spot check sa McDonald's eh. Pwede ka tinatawag na spot check doon sa kaha mo para ma-check kung short ka or sobra ka. Pwede mo i-request yun. After a few hours, wala na yung dalawa. Nagpa-spot check na ako. Ang kabubuhan ko din ulit kasi hindi ako nagpa-spot check nung andun ba yung customer na yun. Kasi nga rush na, unang-una rush na kasi kayo na nga at the end of the shift ang lolo nyo bayad ng 18 dinar 300. Kung i-convert dun sa Philippine peso, ang 18 dinar 300 nasa 3,000 siguro, 3,000 pesos. Magkano lang sahod namin ng mga kamanoy? 75 dinar, 2,000. Baka nasa 75 dinar, mga nasa 14,000 pesos lang ang sahod namin nun. Pero free lahat. Accommodation, service, pati pagkain sa trabaho, free yun lahat. Yan, okay. Ayun na. At the end of the day, si Manoy Abroad na Bobito, nagbayad ng 18 dinar 300. May pera din naman ako kahit paano savings yun. Bunot Fernando, bayad ako ng 3,000 pesos. Yun ang hindi ko makakalimutan bilang cashier or bilang McDonald's service crew nung panahon. Alright, kayo mga kamanoy, kayo mga dati mga ex-McDonald's, lalo na yung mga dito sa Kuwait, mga ex-McDonald's crew. Ano yung hindi makakalimutan na pangyayari during nung service crew life nyo sa McDonald's? Hindi lang dito sa Kuwait or din sa Pilipinas or wheresoever na branch or pinagtrabahuan nyo ng McDonald's company, or maybe in any fast food na experience na hindi nyo makalimutan. Okay mga kamanoy, comment down below at subscribe po mo para sa mga kwentong OFW.